Sige, lumabas na din ito. Naiwan kaming dalawa dito sa loob ng opisina. Sinamaan ko ang lalaking Judas na pranteng nakaupo ito sa may office chair niya. Yes, Sophia? Tinatanggap mo na ba ang kabayaran sa pagsampal mo sa akin? Nilapitan ko siya at pabagsak na itinukod ang dalawa kong mga kamay sa office table niya. Nagulat ito. Nginisian niya ako. Hindi ko tinatanggap yung kabaliwan mong plano. Maghanap ka na ibang pwede mong gamitin, huwag ako. Mariing tanggi ko. Okay, madali lang naman akong kausap eh. May inilabas itong isang papel at pinabasa sa akin. May permado na siya doon. Binasa ko ito at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Isa kang attorney? Naikinagulat ko. Tila nahiya pa ako sa inasal ko pero kasalanan naman niya ito eh. Paano pa ako makakaiwas kung isang attorney ang nakaharap ko? At ako naman ay walang laban para labanan siya. Mababayaran ko ba ang nagawa ko sa kanya? O magiging fake girlfriend niya ako bilang kabayaran sa nagawa ko? Nginig ang aking katawan nang mabasa ko ang buo niyang pangalan. Cory Galvez. Narinig ko na ang pangalan na ito at isa itong sikat na abogado dito sa bansa. Mariing napahilamos ako sa aking mukha sa sobrang inis. Peke ako ngumiti dito. Alam mo sir, pwede ko naman bayaran ang pagkakasalang nagawa ko. Basta, wag mo lang akong gagawing fake girlfriend mo. Pwede mo naman akong gawing katulong mo kung gusto mo. Basta wag lang itong pinapagawa mo. Giit ko. Tumayo siya't nakangisi nang lapitan niya ako. Nakapamawang ito nang harapin niya ako. Hindi naman natin tototohanin ito, Sophia. No kiss, no hug, and no love. I hate love. Madiing sambit nito. Kung ayaw mo sa gusto ko, kakasuhan kita at ikukulong kita ng 10 taon dito sa loob ng mansyon. Kumunot ang noo ko. Grabe naman yun. 10 taon? Ibig sabihin yan, dito na ako tatanda. Leche, baka butin pa ako ng menopause dito at hindi na mabigyan ng apusin na eh. Inis na turan ko. That's not a problem, Sophia. We can make a baby, if you want. Daradyang anito na ikinalaki ng mga mata ko. Seryoso ba ito? Ano bang nangyayari sa mundo ko? Nababaliw na ba ako? Pakikurot mo nga ako at baka nananaginip lang ako. Ani ko. Bagay lumapit pa ito ng konti. Yumuko dito para magpantay ang mga mukha namin. This is not a dream. Nasa totoong kinakaharap ka ngayon. Hindi ba't sinampal mo na nga ako? Hindi mo ba naramdaman iyon, ha, Sophia? Nagmamaang-maangan ka ba para mapagtakpan mo ang ginawa mo? Umiling ako. Then, mamili ka. You have 2 choices. Be my fake girlfriend for 2 years, or you will pay a hefty price for what you have done to me. Napahilot na lang ako sa sarili kong sentido. Ano ba ito? Kailangan ko na kasing umuwi sa amin tapos ganito lang pala mangyayari sa akin. Please, pauwiin mo na lang ako. Kung gusto mo makaganda sa akin, murahin mo ako. Sampalin mo ako kung yun lang magpapalaya sa akin. Sumbat ko sa kanya. Ngumisi ito. Hindi ako nananakit ng babae, Sophia. Maliban na lang kung ibang sakit ang gusto mo. Dagdag pa niya na hindi ko maunawaan. Anong sakit na naman yun? Dami mong alam. Gulo-gulo na ngang isip ko, dumagdag ka pa. That's life. May biglang dumarating sa buhay ng tao. Meron din namang umaalis. Anito. Parang tinamaan naman ako sa sinabi niya. Parang kami lang na day lang. May dumating at yun ay si Christine. May umalis at ako naman iyon. Napanguso ako habang tinititigan siya. Paano kung tanggapin kong alok niya? Baka araw-araw lang may gera dito sa loob ng mansyon na ito. Napasinghap ako. Sige, papayag na ako. Pero siguraduhin mong fake lang ito ha. Baka pag tumagal, totohanin mo na. Ani ko na ikinaseryoso ng mukha nito. Depende, Sophia, kung ang isa sa atin na mahulog ang loob. Why not, diba? Pwede naman magkatotoo lahat. Pero ito lang masasabi ko. Galit ako sa babae na unang nai-inlove sa lalaki. Hindi magandang tingnan iyon. Hayaan mong lalaki magkagusto sa'yo para hindi ka nasasaktan. Napangiwi ako. Ba't ba dami mong alam? Parang nakaka-insulto ka na ha? Why? Natamaan ka ba sa mga sinasabi ko? Is that your work, huh? Kumunot ang noo ko. Ang galing talaga nitong abogadong ito. Para akong nililitis sa hukuman. Lahat na lang alam niya. Wala akong ligtas sa lalaking ito. Hindi mo talaga maluloko ito. Sobrang mabusisi sa gawa. Ano naman kayang alam nito tungkol sa isang relasyon? Natahimik ka. Sabay iling nito. Bakit, sir? Masama mang mainlaw ang babae sa lalaki na titipuhan niya?
Kaya ka siguro naluloko, no? Anito, nakinalaki ng mga mata ko. Ano bang alam mo sa akin? Kilala mo ba ako, ha? Pagtataray ko, ngumisi siya. Hindi mo na kailangan malaman pa kung sino ako, Sofia. Ang importante ay nandito ka sa poder ko. Natahimik ako. May nalalaman kaya ito sa nangyayari sa buhay ko? Isa siyang abogado at si Dale naman ay isang sikat na babaero. Hindi. Baka kilala niya si Dale dahil isa siyang sikat na businessman dito sa Pilipinas. Pinandilatan niya ako ng mga mata niya. Sabay iling nito. Ngumisi pa ito. Napasimangot ako sa mga tinuran niya sa akin. Bahagi akong naupo sa sofa. Pakiramdam ko'y nalambot ang tuhod ko. Pumapayag na ako sa gusto mo pero may hihingin sana ako sa'yo. Gusto kong umuwi muna sa amin. Ani ko. Ngumiti siya. Masunurin ka talaga, Sofia. Hindi gaya ng kapatid ko. Puro paglalayas ang alam. Hindi nagpapaalam. Hindi gaya mo na nagpapaalam. Pero sa susunod na araw ka na umuwi. Magpahinga ka na muna ngayon at halatang pagod na pagod ka na. Ani to. Concern ang huda sa akin. Napailing na lang ako na magtama na naman ang aming mga mata. Kumain ka na muna. Halatang gutom ka na rin. Ay, tama ka. Dapat kanina mo pa ako pinakain eh. Nang ano? Tanong nito. Siyempre ng pagkain, no? Sabay iling nito na parang pinagtitripan ako. Inaya niya akong kumain. Sinamahan pa niya akong magtungo sa dining area. Siyempre, hindi ko naman alam ang pasikot-sikot dito. Ngingiti-ngiti naman si Sheila nang makita niya kaming dalawa ng magkasama. Para itong kinilig sa itsura niya. Bagay kayong dalawa, kuya. Anito sa kuya niya na wala man lang ka-expression na muka. Bagyang kinurot ko siya sa braso nito nang tabihan ko ito. Tumahimik ka, Sheila. Bubuga na naman ang apoy yan. Ang hirap pa naman pakalmahin. Ani ko at tila narinig niya ito. Sinamaan niya ako ng matalim na titig. Mabuti naman at hindi siya nakapagsalita. Nasa harapan tayo ng pagkain, Sheila. Huwag kang puro chismis sa katabi mo. Tila ako pa ang nahiya sa sinabi niya. Kumain na lang kaming tatlo dito. Wala ibang maririnig kundi ingay lang ng kutsara at tinidor. Napadami yata ang kain ko ngayon at sobra akong nabusog. Naubos ko kasi yung pagkain inilagay ko sa plato. Sobra akong nagutom mula pa kanina. Sabay din kaming tatlo na natapos. Magliligpit na sana ako ng mga platong pinagkainan namin, ngunit pinagilitan ako ni Gory. Kumusta ang pinagagawa ko? Kausap ko ang lalaki inutusan ko para paimbestigahan si Sofia. Bigla kasi akong kinutuban dahil parang narinig ko na ang kanyang pangalan dati. Pamilyar din ang mukha niya nang makita ko itong kasama ni Sheila. Sir, confirm po. Tama po kayo. Asawa nga siya ni Dale Fantes. Sagot nito. Agad ko itong binabaan ng tawag matapos ko itong makausap. Ang tanga mo, Dale, na pinakawalan mo pa ang asawa mo. Magsisisi ka dahil sa ginawa mo sa kanya. Ako ang maninigil sa iyo dahil hindi mo tinupad ang pangako mo sa lolo mo. Damn you, Dale. Gigil na sambit ko dito habang nasa loob ako ng silid. Nagkakamali siya ng binangga niya. Nakuha mo nga lahat ng pamana sa'yo ng lolo mo, pero hindi mo na kailanman mababawi pa si Sofia. Sa akin na siya ngayon. Kuya, are you busy? Tawag na Sheila. Why? Gusto kong kausapin ni Tito. Nasa ibaba siya nag-aantay. Anito, si Tito? Siya ang naging abogado ng lolo ni Dale na minsan ko nang hinawakan ng mga lupain nila. Pero ipinasa ko na ito kay Tito dahil may ibang trabaho ako na inaasikaso sa ibang bansa. Nalaman ko lang din sa tito ko at sa kanya ko lang din narinig ang pangalan na Sofia. Namatay ang kanyang lolo dahil sa pagtatalo ng dalawang magpinsan. Yun ang nabalitaan ko kay tito pero hindi ko alam kung anong dahilan ng pagkamatay nito. Where's Sofia? Ngumiti ang aking kapatid. Bakit kuya? Namiss mo na ba siya? Tumahimik ka nga. Puntahan mo siya at huwag mong hayaang makita siya ni tito. Bakit naman kuya? Basta, gawin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Bagi akong tumayo at lumabas na ng kwarto. Nakasunod lang siya sa akin. Hindi niya ako tinigilan sa pagtatanong. Hanggat sa madaanan namin ang kwarto nito. Lumabas siya at bagong ligo na ito. Napanguso ko nang sungitan ko siya. Ang suplado. Ani Sofia, nalagpasan ko siya. Diretso lang ako sa pagbaba ng hagdan. Nakangiti si Tito na magkita kami. Welcome back, Gary. Nakangiti ang pagsalubong nito sa akin. Hi, Tito. Anong meron at nandito po kayo?
Wala naman. Gusto lang kitang makita. Siya nga pala, next month, may konting pagsasalo-salo sa asyenda ng mga Fuentes. Inaasahan na mag-asawang Fuentes ang pagdalo natin doon. Ano, makakapunta ka ba, Gary? I'm not sure, Tito. Titingnan ko kung hindi ako busy. Sagot ko. Huwag mong tingnan. Gawin mo para makilala mo naman ang Mrs. ni Dale. Ngumisi ako. Hindi alam ni Tito na hawak ko si Sofia, ang sinasabi niyang Mrs. ni Dale. Babaluin ko talaga ang gagong iyon dahil sa panluloko niya sa asawa niya. Ang siya mo yata, Gary. Puna ni Tito. May nagpapasaya na kasi sa akin, Tito. Pagbibiro ko. By next month, may malaki akong surprise para sa pamilya Fuentes. At lalo na kay Dale. Tsak na magugulat din siya. Ani ko na halos magtaka na si Tito sa tinuran ko. Hating gabi na, hindi pa din ako dalawin ng antok. Nagpa siya akong lumabas muna sa aking silid. Maaga pa naman kaya maglalakad-lakad na lang muna ako sa labas ng mansyon. May nakita ako doon na may swing kanina at doon muna ako pupunta. Pagkalabas ko ng mansyon, agad na tinungo ko ang swing. Maliwanag naman ang paligid kaya hindi ako natatakot mag-isa na pumunta dito. Nang marating ko na ito, naupo ako agad dito. Saktong kay Rami ng bituin na makikita sa langit. Napatingala ako't kusang tumulo na naman ang mga luha ko sa aking mga mata. Ang sakit pa ding bitawan ng taong sobra kong minahal. Tama nga siya, hindi nga siguro kami ang para sa isa't isa. Mas masakit palang malaman ng katotohanan. Yung tipong ako lang ang nagmamahal, tapos siya ay may ibang mahal. Kailangan na lang talagang tanggapin na hindi talaga para sa akin si Dale. Bakit hindi ka pa natutulog? Nagulat ako sa boss na iyon kaya ako nahulog sa swing. Bigla kasing may nagsalita sa may likuran ko. Wisit ka talagang kapre ka. Bulalas ko dahil sa sobra kong inis sa kanya. Tapid siyang tumawa habang papalapit siya. Bakit ka ba nang gugulat ha? Inis na sambit ko dito habang nagpapagpag ng dumi sa suot kong pantulog. Dito ang tambayan ko sa gabi. Hindi ko nga alam na pupunta ka dito. Umiiyak ka na naman? Mabilis kong pinahid ang mga luha ko sa aking pisngi. Nakita niya akong umiiyak. Wala kang pakialam kung umiiyak man ako. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Walang kwenta yung iniiyakan mo. Nagsasayang ka lang ng mga luha para sa taong hindi ka naman kayang pahalagahan. Kung sino man yan, kalimutan mo na lang siya. Nangunot ang noo ko sa mga tinuran niya. Pinagsasabihan lang ba niya ako o may nalalaman siya tungkol sa akin? Sino ka ba talaga, Gary? Kilala mo ba ako? Umiling siya. Bakit kung magsalita ka parang may pinupunto ka? Bahagyang tinalukuran niya ako habang ang mga kamay nito ay nakapamulsa. Hindi kita kilala, Sofia. Tinuturuan lang kita kung paano kalimutan na ano papabigat sa nakaraan mo. Mag-focus ka sa inaharap mo. And forget the past. Move on. Pumasok ka na sa loob. Marami mga uod dito. Hindi mo alam at baka may gumagapang na sa damit mo. Anito na ikinalaki ng mga mata ko. Sira, pinaglololoko mo lang ako eh. At nauna na ako lumakad. Nalagpasan ko siya. Naramdaman ko na lang talaga na parang may gumagapang sa ulo ko. Napahinto ko kasabay ng paghinto niya sa likuran ko. Ano yun? Nang hawakan ko na lang ang tuktok ng ulo ko, nang may makapa na lang ako na malambot sa ulo ko. Halos mapatalon ako sa gulat. Tanggalin mo! Tanggalin mo yung uod sa ulo ko! Sagaw ko dito. Bahala ka. Tama lang yan para matanggal yung kabaliwan mo sa taong iniiyakan mo. Sambit nito at nangiinis pa talaga. Tsaka Gary! Ngunit tinawanan niya lang ako habang patakbong pumasok sa loob ng mansyon. Simula nang tumira ako dito kina Sheila, araw-araw na kami nagbabangayan ni Gary na parang aso at pusa. Lumipas ang 2 linggo, ngayon lang ako pinayagan ni Gary na makauwi ng probinsya. Imbis na noong Lunes pa sana ako uuwi. Hindi siya pumayag hanggat hindi ako bumabait sa kanya. Ginawa ko na talaga ang best na ipakita ang kabaitan ko sa kanya para lang mapayagan niya ako makauwi. Sa ilang araw kong tumira dito, marami na talaga akong natutunan sa kanya. Ang abogadong iyon, hindi ko akalain na napapasunod na talaga niya ako sa gusto niya. Para akong isang anino niya na laging nakasunod sa kanya. Pero ang bagay pala na iyon ay pinapalakas lang niyang aking loob. Pauwi na kami ngayon sa probinsya namin. Hindi sana ako papayag na kasama sila sa pag-uwi ko ngunit si Sheila ang mapilit. Napilitan din tuloy si Gary na sumama dahil nakulitan ito sa kapatid niya.
Sa ilang oras na aming biniyahe, nakarating na kami agad sa aming munting tirahan. Tanghali na din at tsak na nanananghalian na ang mga ito. Hindi pa naman ako nakapagbilin sa aking kapatid na uuwi ako ngayon. Kinakabahan ako at baka magalit si inay. May kasama pa naman ako mga kaibigan at tsak na magtatakang aking pamilya. Ate! Tila nagulat pa ito nang makita ko ng aking kapatid na si Patty dahil sa may mga kasama ko. Nasa mga mata niya ang pagtataka. Patty? Si inay? Bungad at tanong ko rito na makapasok na kami sa loob ng bakuran. Hindi niya sinagot agad ang tanong ko, bagamat nakatingin lamang ito sa dalawa kong mga kasama. Sino yung mga kasama mo, ate? Nagtataka nitong tanong. Mga kaibigan ko sila. Sagot ko. Ngumuso ang kapatid ko at tila hindi naniniwala. Sige, pasok kayo kuya at mga ate. Pag-imbita nito. Tara. Pag-aya ko sa kanilang dalawa. Parang hindi masaya si Gory nang ipakilala ko sila mga kaibigan ko. Alam nga naman sabihin kong boyfriend ko siya. Pagalitan pa ako ni inay. Nagulat si inay na makita niya kaming dumating. Saktong katatapos lang nilang kumain. Nagtaka pa nga ito nang makita niyang may mga kasama ko. Inay, mano po? Ani ko saka nagmano. Danig ko ang pagbuntong hininga ni inay at tila galit ito. May mga kasama ka pala, Sofia. Bakit hindi ka nagpasabi man lang na uuwi ka? Tipid na ngumiti si inay sa mga kasama ko. Hello po, tita. Nakangiting sambit ni Sheila kay inay. Mga kaibigan po kami ng Sofia. Ako nga po pala si Sheila. Siya naman po ang kuya ko, si Gory. Pakilala nito. Hello din sa inyo, iho. Pasensya na kayo sa mumunti namin bahay. Hindi ko alam na uuwi ang anak ko. Kumain na ba kayo? Tanong nito. Nay, katatapos lang po namin kumain. Excuse muna, iha. Maaari ko bang makausap muna ang aking anak? Paalam nito sa dalawang magkapatid. Sige po, tita. Ani Sheila, saka hinawakan ni inay ang braso ko. Lumayo kami ng konti sa kanila. Kinabahan ako. Ayain mo muna silang manood ng TV, Sofia. Kailangan kita makausap. Anito, ginawa ko naman ang utos ni inay. Nang kami na lang dalawa dito sa may kusina, biglang umiba ang timpla ng itsura nito. Magtapat ka nga sa akin. Hiwalay na ba kayo ni Dale? Bigla nitong tanong. Paano niyo po ito nalaman, inay? Kuryosong tanong ko. Kinakabahan na ako sa maaaring isagot ni inay. Nagpunta dito sa Dale noong nakarang araw. Hinahanap ka niya. Hindi ko naman alam kung saan ka nagpunta. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Hindi ko alam kung bakit kanya hinahanap pero ipinagtapat niya sa akin na lahat. Humihingi siya ng patawad sa mga nagawa niyang pagkakamali. Bakit, Sofia? Bakit hindi mo sinabi kung ano dahilan ng pagpapakasal ninyong dalawa? Kaya pala pinuntahan ako ng lolo niya at yun naman pala ang dahilan kaya ka pumayag na maikasal ka sa kanya. Bakit ka pumayag? Mahal mo na ba siya noon? Kaya ka nagpagamit sa kanya para lang makuha niya ang nais niya? Umiling ako. Paano niyong nalaman ang lahat ng ito, inay? Nalungkot ito. Inamin lahat ni Dale sa akin nung siya nagpunta dito. Nag-stay siya na isang gabi dito at nagbabaka sakali itong makakauwi ka. Hindi ka na rin namin makontak. Natatakot kami dahil halos lunurinin niya ang kanyang sarili sa alak. Gusto niyang humingi ng tawad sa'yo. Napasingap ako. Inay, tapos na po. Nakahingi na siya ng tawad sa akin. Ako lang talaga nagkamali dahil nagmahal ako sa taong hindi niya ako kayang mahalin. Ani ko. At isa pa, pumayag lang naman ako sa isang kasunduan para maitaguyod ko ang pamilyang ito. Dahil mahal ko ang pamilya ko. Wala akong mapagpilian noon dahil ayokong mahihirapan ang mahal ko sa buhay. Kaya ko magsakripisyo kahit ang kapalit pa nito'y masaktan ako. Ang pagsasakripisyo ay handa kang gawin na lahat, alang-alang lang sa pamilya. Hindi ko pinagsisisihan kung ano man ang mga nagawa kong pagkakamali ko sa buhay. Okay lang ako na ako ang mahirapan, huwag lang ang aking pamilya. Sige na, kung ano magiging pasya mo, nandito lang kami, nakasuporta sa'yo. Huwag mo lang pababayaan ang sarili mo. Sana'y maayos niyo pa ang problema niyo ni Dale. Huwag mo na sanang ulitin ang ginawa mo. Sana maging lesson sa'yo itong mga nangyari sa'yo. Ingatan mo naman ang puso mo, anak. Mahalin mo din ang sarili mo dahil tao ka rin na nasasaktan. Hindi lang ikaw nasasaktan, anak. Halos kami rin. At ang mga kapatid mo. Nalulungkot kami dahil alam namin kung ano mga pinagdadaanan mo sa buhay. Pasensya ka na, anak, kung wala kaming maitulong sa'yo pero asahan mong hindi ka din namin pababayaan. Mahal na mahal ka namin, anak.
Mahabang turan ni inay. Maring napayakap siya sa akin. Napaiyak ako ni inay. Akala ko'y pagagalitan niya ako dahil nagsinungaling ako sa kanya. Pero salamat dahil naiintindihan nila ako. Gumaan ang aking pakiramdam dahil sa labis na tuwa. Pero paano ko sasabihin kay inay itong bagong napasukan kong problema? Isang abogado naman ngayon ang kinakaharap kong problema. Lahat yung buhay ito. Puno ng kamalasan itong buhay ko. Bakit pa ako napasok sa ganitong problema? Gary, Sheila, gusto niyo bang mamasyal muna dito sa baryo namin para hindi kayo maboring? Tanong ko sa kanila. Wala kasing balak umuwi ang mga ito kapag hindi nila ako kasama. Lalo na si Gary na halatang naiinip na dito. Ayoko pa talagang bumalik ng Maynila dahil gusto ko pang makasama si inay at ang mga kapatid ko. Sige, gusto ko yan, Sofia. Ikaw, kuya, pumayag ka na. Ngayon lang tayo makakapasyal dito sa lugar nila eh. Nakangusong anito. Masyado ka talagang lagalag. Okay, fine. Pero ngayon lang ito, Sheila, ha? Sagot nito. Nakakatuwa talaga itong dalawang magkapatid. Pero kapag kami ni attorney ang magbangayan ay nasa gitna palagi si Sheila para umawad sa amin. Ay, parang tinamad na ako pumunta, kuya. Kayo na lang kayo ni Sofia ang mamasyal. Parang gusto ko matulog na lang. Anya, na ikinangiwi ko. Ayoko, Sheila. Hindi na lang din kami mamasyal ng kuya mo kung kami lang dalawa. Alam mo na nga na para kaming aso't pusa kung mag-away eh. Pinandilatan ko siya ng mga mata nang mapatingin ito sa akin. Naningkit ang mga mata niya. Tumaas ang sulok ng labi nito. Are you avoiding me, Sofia? Gusto mo bang malaman ng inay mo kung bakit kami nandito? Na ikinalaki ng mga mata ko. Hinila ko ang kamay niya at patungo kami dito sa may likod ng bahay at baka may makarinig sa pinag-uusapan namin doon sa harap ng bahay. Hoy, attorney, huwag mong dadalhin dito yung usapan natin, ha? Ikaw ito nagdesisyon sa gusto mo. Pumayag lang ako dahil sa isang bitag na ginawa mo. Binigyan din kita ng choices kaso ayaw mong gawin. Ikaw lang gumawa sa sarili mong paraan para lang makuha mong nais mo. So, kasalanan ko pa pala kung bakit tayo humantong sa ganito? Hindi ako nakaimik dahil mali talagang ginawa ko. Pero kasalanan naman kasi niya kung bakit ko siya nasampal. Pero ang masama ay minura ko pa siya. Kung hindi ko lang sana nagawang patulan nitong attorney na ito, malamang ay hindi hahantong sa ganito. Pero okay na din na maging fake girlfriend niya. Kaysa masampahan pa ako ng kaso. At least may sahod pa din iyon. Kaloka. Lahat na lang pinasukan kong trabaho ay puro kontrata na lang. Nagpaalam kaming dalawa kay inay na mamamasyal kaming dalawa. Nagpaiwan talaga itong si Sheila at talagang tinutuon niya ang kanyang sinabi. Tulog na talaga ito nang kami ay paalis na ni Attorney Gary. Ikaw mag-drive, gusto mo? Nangunot ang noo ko. Pinagtitripan talaga ako nito eh. Mabagal ang kasampaandar nito sa sasakyan. Nagbibiro ka ba, Attorney Gary? Kailan mo ba ako nakitang nag-drive? Aber? Bisikleta na nga lang, hindi ko alam i-drive eh. Nainis kong sambit. So, saan ka ba talaga magaling mag-drive? Ha? Ano sabi mo? Hindi kita magets eh. Sabay irap ko sa kanya. Sabi ko, wala ka na bang ibang alam na pwede mong i-drive? Pwede naman kitang turuan. Naku, wag na lang. Baka mabangga lang ako. Kiit ko. Kasama mo naman ako, Sofia. Anito na ikinanguso ko. Huwag mo na ipilit ang gusto mo. Mapapagod ka lang kasi mahirap akong turuan. Don't worry. Hindi ako mapapagod na turuan ka. Tuturuan kita hanggang sa matuto ka. Huwag ka lang bibitaw. Naikinalingon ko sa kanya. Ano? Gusto mo bang matuto o hindi? Anito, ngunit sa kalsada ito nakatingin. Sige, turuan mo ko mag-drive. Mapilit ka eh. Ani ko. Ngumisi ito. Tinutulungan lang kita para mabago ang takbo ng buhay mo. Alam kong sa'yo lang nakaasa ang mga pamilya mo. Kaya huwag mo sayangin ang mga pagkakataong kasama mo ko. Hindi ka mabibigo kung akong kasama mo. Anito. Lima ko napangiti. Ang mga katagang binigkas niya. Nakakagaan ng puso. Hindi siya yung tipo ng tao na ginagamit ang yaman niya. Hindi naman siguro masama kung makikinig ako sa kanya. Umayag ako sa kagustuhan niya. Tunuruan niya ako magmaneho ng kotse niya. Kahit naiilang ako sa kanya kapag nagdidikit ang aming mga balat, ay hindi ko na lang ito binigyan ng mali siya. Parang wala lang naman sa kanya ito, subalit natatakot ako sa anuman na pwedeng mangyari at baka isa sa amin na mahulog ang loob. Paano ko sa ginagawa ni Gary sa akin ay siya ang may love sa akin? Matatanggap ko kaya siya kahit pa ang nilalaman ng puso ko ay si Dale pa din? Nag-stroll kami ni Gary.
Halos nahirapan pa ako sa unang pagtuturo niya dahil nandoon yung matinding kaba na nararamdaman ko habang ako ang nakasalang mag-drive ng sasakyan. Pero dahil magaling ang nagturo sa akin ay natutunan ko na rin na mag-drive ng sasakyan kahit papaano. Next time naman daw ay maituturo naman ito sa akin. Hindi niya sinabi dahil secret nga lang daw. Kailangan daw ay maging handa ako sa oras na kakailanganin ko ang itinuro niya. Relax lang, Sofia. Okay lang kahit mabangga mo sa sasakyan. Mabagal kasi ako mag-drive kaya naiinip na rin siguro ito. Parang halatang pagod na siya. Naku, kunwari ka pa, attorney. Baka sa sinasabi mong yan, may kapalit na naman. Wala na akong may pambabayad sa'yo. Sagot ko. Pagod ka na ba? Ngumisi ito. Wala akong hihingi na anumang kapalit basta ako nagsabi. Sige lang, masasanay ka din. Saka, hindi ako mapapagod sa'yo. Malakas ka sa akin eh. Anito habang ang mga kamay nito ay nasa likod ng kanyang ulo. Relax na relax ito habang ako naman ay nagmamaneho. Weh, hindi nga. Oo nga. Mag-focus ka muna sa buhay mo at sa pamilya mo bago ang ibang bagay. Magiging successful ka din balang araw. Tipid akong ngumiti dito. Salamat talaga sa kanya dahil marami akong natututunan. Gabi na nang kami umuwi dito sa bahay. Ginabi kami sa daan dahil mabagal ako mag-drive. Pagkarating namin dito ay nandito sa labas nakaabang ang mga kapatid namin. Tila may kasiyahang nagaganap dito. Meron din isang sasakyan na nakaparada dito sa may kalsada. Nang bigla akong salubungin ni Patty dahil nakaabang ito sa labas. Hindi naman lumalabas pa ng sasakyan si Gary. Mukhang nakatulog na ito. Anong meron dito? Takang tanong ko. Ngiti-ngiti pa naman ako kay Patty nang ako'y magtanong subalit ang ngiting iyon ay unti-unti ring nagbago dahil hindi ko inaasahan na pupuntahan din ako dito ni Liam. Nakangiti pa ito nang salubungin ako ng yakap. Hindi ko alam kung bakit ako pinuntahan dito ni Liam. May problema kaya ito kaya nandito? Kinabahan naman ako sa pagparito niya. Nagulat na lamang kami lahat dito nang may malakas na pagsarado ng pinto ng sakyan ang bumulabog sa amin. Attorney, galit ka ba? Bahagyang lumapit ito sa kinaroroonan namin ni Liam. Stop calling me attorney. Pwede ba, Sofia? Gary na lang. Masyadong formal yung attorney. Sagot naman ito. Ganun ba? Doc Liam? Attorney Gary. Pasok na muna tayo sa loob. Ani ko at pinagdiinan ko pa talaga ang pagtawag sa kanila. Napatingin ako sa dalawa. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Natawa na Sheila at Patty. Haba ng hair mo, ate. May attorney ka na nga. May Doc Liam ka pa. San ka pa? May tagapagtanggol na tayo. May manggagamot pa. Ani Patty nang sabay kaming tatlong pumasok sa loob ng bakuran namin habang ang dalawa ay nandoon pa din sa labas. Oo nga naman, Sofia. See? Bubuyog na lumalapit sa bulaklak. Pero bakit ako? Ayaw nila sa sampagita ko. Anito na may pagtatampo. Ano bang meron sa'yo, Sofia? Nagkatinginan kami ni Patty nang matigil kami dito sa may kubo. Nagluluto naman dito si Noel ng sopas. Nag-aya kasi si Sheila na mag-food trip daw dito sa bakuran. Sheila, maganda ka naman. Oo nga, ate. Singit ni Patty. Ako nga walang love life. Wala nakakagusto sa akin. Hanggang ngayon wala pa rin jowa. Ano kaya feeling na may jowa? Nakakabuntis ba, ate? Hoy, Patty, magtigil-tigil ka nga dyan. Pag-aaral mo na nga tupagin mo. Kawawa na nga si ate sa kakakayod para sa atin. Marinig ka ni Inay dyan sa mga wala mong kwentang pangarap. Sabat na Noel. Inggit ka lang, Kuya Noel. Sabihin mo, lagi kang basag sa mga nililigawan mo. Ang pangit mo kasi. Ani Patty. Natawa si Sheila. Akong jowain mo, Noel. Anito na hindi ko alam kung nagbibiro ba ito o hindi. Available ako ngayon. Ani Sheila. Parang nag-blush pa ang kapatid ko sa sinabi ni Sheila. Naku, Ate Sheila, huwag ka sa lalakang magaling uminom. Manginginom yan. Wala ka ba papala kay kuya? Sabat ni Patty na ikinainis ni Noel. Uwiin mo yung sinabi mo, Patty. Sasabihin ko kay ate na crush mo siya. Ani Noel. Ha? Sinong crush mo, Patty? Pinandilatan ng aking kapatid ang Kuya Noel niya. Makukurot ko talaga kayo sa mga singit. Pag-aaral niyo muna at tupagin niyo. Huwag niyo akong gayahin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Mawawala na saysay ang lahat ng mga pinaghirapan ko kayo umayos kayong dalawa, ha? Galit na ani ko sa kanilang dalawa. Don't worry, Sofia. Sagot ko ng pagpapaaral kay Noel. Ani Sheila.
Pinandilatan ko ng mga mata si Sheila. Tumigil ka din, Sheila. Magagalit ang kuya mo. Ani ko. Oh my God. Nasaan ang dalawa? Problema mo na yan. Sabay-sabay na sabi nilang tatlo. Sumimangot ako. Wala akong kakampi dito kaya umalis na lang ako. Agad na tinungo ko ang labasan. Kinabahan naman ako sa kanila na makita kong may mga hawak itong canned beers sa kanilang mga kamay habang nakaupo sila sa may sasakyan. Ano pang ginagawa niyo dito? Pumasok na kayo sa loob. Pag-aya ko sa kanila. Gusto mo mag-join sa amin? Tanong ni Liam. Huwag mo na siyang ayain, Liam. Usapan lalaki ito. Sige na, Sofia. Pumasok ka na sa loob. Utos ni Gary. Napangiwi ako. Kinakabahan talaga ako sa pinag-uusapan ng dalawa lalo na't may alam si Liam tungkol sa amin ni Dale. Tapos itong isa naman ay baka may aminin din ito kay Liam. Maloloka na talaga ako sa kanila. Baka naman pwedeng makajoin na lang ako sa inyo dito. Pero hindi ako iinom ha. Dito lang ako makikipagkwentuhan sa inyo. Baka kasi makursunadahan kayo ng mga hindi nyo nakikita dito.